Miss Alice Goo, nadinig ko po kanina kay Honorable Congressman Junicio, kayo po ay 38 years old na. Tama po ba? Yes po, Your Honor. Ngayon po, ano na po ang age ng father mo? Father ko po, 68. Okay. May information po, Mr. Chair, though hindi ito validated, ang father po ni Miss Alice Goo ay nasa Pilipinas na noong 1990s. Sa pagkakaalam nyo, Miss Alice Goo, totoo ba ito o hindi? Your Honor, I cannot confirm the exact year. 1990s or 2000? Your Honor, ang date of birth ko po ay 1986. So, I think before po. Yes. Miss Alice Goo, sa previous hearings, nadinig po ng taong bayan na ikaw ay lumaki sa farm. Tama po ba? Yes po, Your Honor. Okay. Mr. Chair, narito po ba ang Vice Mayor ng Bambantarlac? Pwede po ba? Yeah, acting mayor, and he was here earlier. Si Mayor, Mr. Chair, yung pong Vice Mayor ni Miss Alice Goo bago nagkaroon po ng issue. Nag-CR, parang ang tagal. Importante kasi, Mr. Chair, yung gusto ko pong itanong sa kanya. Bring to former Vice Mayor. Kanina lang po, nandyan siya eh. Mr. Chair, balikan ko na lamang po si yes, please. former Vice Mayor. Yusek Gilbert Cruz, sir. Kasama po ba kayo sa raid, yung PAOK? Kasama po ba sa raid na ginawa sa Bambantarlac? Tama po ba? Yes, Your Honor. Sa raid na isinagawa po ninyo, may nakuha po ba kayong CCTV o wala? Meron po kaming nakuha sa Bamban, sir. Thank you, Mr. Chair. Kung may nakuha po kayong CCTV, expectedly, mayroong CCTV footages dyan. Tama po ba? Yes, Your Honor. Sino po, Mr. Chair, ang may hawak ng CCTV and CCTV footages na nakuha sa Pogo Hub, Bambantarlac, Mr. Chair? I think it's in the possession of MIG, Armed Forces of the Philippines, sir. Mr. Chair, pwede po bang ma-request na may submit ng MIG Yes, sir. yung pong CCTV footage, CCTV and CCTV footage na na-recover po sa Pogo Hub ng Bambantarlac, Mr. Chair? Yes, we will direct the Secretariat to coordinate with MIG of the Armed Forces of the Philippines with regards to the request of Congressman Busita. Comsec? Thank you, Mr. Chair. To continue, Mr. Chair, Yusek Gilbert Cruz, sir. Kasama po ba ang PAOK sa operation na ginawa sa Porac, Pampanga? Yes, Your Honor. Yes, thank you. Meron din po bang CCTV and CCTV footages na nakuha doon? As I can remember, meron po, sir. Nasaan po yon, Mr. Chair? I think it's in the possession of the CIDG nakasama namin, sir, during the raid. Mr. Chair, pwede po bang ma-request from CIDG, PNP, to submit CCTV and CCTV footages na nakuha po sa operation against Pogo, illegal Pogo sa Porac, Pampanga, Mr. Chair? The Secretariat is directed to coordinate with CIDG and request CCTV, Congressman Busita, the CCTV in the raid made at the Porac, Pampanga, Pogo.
To include CCTV footages, Mr. Chair, pwede po kasing na-retract na yon, pwedeng wala na doon, pero meron CCTV footages, Mr. Chair, if I may. Yes, Comsec, please take note of the request of Congressman Busita. To continue, Mr. Chair, since na-discover po ng PAOK na there are more than 400 illegal POGOs nationwide. Tama po ba? Meron ganon? Diba? Tama po, Mr. Chair? That's more or less right now, Your Honor. Yes. Dahil wala po tayong representative from CIDG, Mr. Chair, alam ko po mayroong anti-illegal gamblings na ini-implement ang PNP. Ang tanong po, Mr. Chair, alam po ba ni Yusek Gilbert Cruz bilang head ng PAOK? Sa pagkakaalam po ninyo, may accomplishment po ba ang PNP, particular ang CIDG, against illegal gambling, particular po sa POGOs, wherein dineclare po ninyo na may na-find out po kayo, may na-discovered po kayo na more than 400 illegal POGOs nationwide. The intel list was given in one of our meetings with SILG, and I think it was turned over to the PNP. And with those lists na nandun, sir, they created this task force skimmer for the particular purpose of itong anti-illegal pogo, sir, para paghuhulihin itong mga illegal pogo. And as far as the accomplishment, sir, ang pagkakaalam ko, sir, at least meron na yata silang 4 na hinuli, but hindi ko lang alam, sir, kung ano yung mga naging resulta. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, nabanggit po ni Yusek Gilbert Cruz na sa pagkakaalam niya, merong 4 na accomplishment ang PNP, anti-illegal gambling, particular sa illegal POGOs. Di po ba identified na yung location at complete address nitong reported illegal POGOs? Tama po ba, Yusek Gilbert Cruz, sir? Yes, sir. The info submitted, that's to include the address, the Google Maps, and the exact location of the POGO or POGO sites. Mr. Chair, pwede po bang madirect ang PNP to submit report? Ano na po ang status nito? At least kung na-verify nila, kung wala na itong mga illegal POGOs doon sa submitted report po ng PAOK, Mr. Chair? Your Honor, I think PAGCOR should know and can perhaps reply to your query. PAGCOR. Your Honor, for the list of the illegal or legal IGL. PAGCOR, sir, meron pong reported illegal POGOs nationwide, which is more than 400. And according to Yusek Gilbert Cruz, as far as he knows, meron na pong 4 na accomplishment ang PNP out of more than 400. Ang tanong po, Mr. Chair, alam po ba ng PAGCOR, ano na po ang status nito? Nitong more than 400 illegal POGOs? Nandiyan pa rin po ba sila? Or ano po ba? Sir, let me get some clarification lang po. Yung list po ba ng 400 na sinasabi natin is yung mga canceled namin na dating licensee na pwedeng nag-ooperate pa? Yun po ba yung binabanggit nating listahan, Your Honor? No, Mr. Chair. We are talking of illegal POGOs reported by PAOK. More than 400 po ito. So, I think, Mr. Chair, with respect to PAGCOR, parang mahihirapan po silang sumagot dahil sila po ay nakapokus lamang sa legal, sa may license. And ang nakikita ko po dito talaga, Mr. Chair, concern ito ng PNP. And they are required to
conduct operations against illegal drugs, illegal gamblings. So parang kung titingnan po natin, identified na, pero bakit hindi pa natin masagot kung wala na ba talaga itong more than 400 illegal POGOs. Anyway, Mr. Chair, in the interest of time, if I may continue, by the way, sir, before I continue, pwede po bang i-reiterate ko mag-submit ang PNP ng report as far as these illegal POGOs are concerned, Mr. Chair? Vice Mayor, former Vice Mayor, during the previous hearing po sa Senado, nadinig natin na sinasabi ni Miss Alice Go na siya ay lumaki sa farm. Matanong ko lamang po, Vice Mayor, bago po kayo naging Vice Mayor, ano po ang inyong posisyon? Your Honor, nag-mayor po ako ng 2001. 2001. Ilang years po kayong naging mayor ng Banban, Tarlac? Nag-mayor po ako ng 2001 hanggang 2004 at nag-re-elect po ako ng 2004. Natalo po ako. Ngayon po, after na natalo ako, na bumalik po ako ng 2007, nanalo naman po ako ulit ng mayor up to 2013 po. So, ibig sabihin po, naging public official kayo since 2001. Tama po? Opo. Okay. Kayo po ba ay lehitimong residente ng Banban, Tarlac? Yes, Your Honor. Balikan ko lamang po, yung sinasabi ni Miss Alice Go na siya ay laki sa farm. Sa pagkakaalam po ba niya, ninyo, bilang matagal ng government official ng Banban, Tarlac, nagsasabi po ba siya ng totoo o hindi? Ang pagkaalam ko po, matagal na po sa Bamban. Noong 2001 po, pinuntan ako sa opisina na nag-request po siya ng permit sa kanyang piggery. Dahil nagkaroon po siya ng piggery doon sa Bamban, na nakabili siyang lupa doon noong 2001. Kaya po, nag-request po siyang permit sa akin. So, binigyan ko naman po. Linawin ko lamang po, Vice Mayor. Sino po ba ang tinutukoy mong siya? Si Miss Alice Go o yung tatay niya? Si Alice Go po. Ano pong taon yan? Way back po, kung di ko magkamali, 2001. 2001. So, kung ipagpalagay na totoo po ang sinasabi mo, ilang taon po si Alice Go noon? Kung di ko po magkamali, mga 12 years old or 14 years old. So, kung babalikan ko po yung tanong ko sa iyo, Vice Mayor, sinabi po ninyo na nag-apply ba siya ng permit? Permit po. Sa palagay po ba ninyo yung 12 years old or 14 years old may kapasidad na para mag-isip o mag-apply ng permit? Kasama po yung tatay niya. Kasama yung tatay niya. Noong panahong yon, palagay po ninyo, mga ilang taon na po ang tatay ni Miss Alice Go? Ang estimate ko po, between more than 30 years siguro. Okay. So, kung titingnan po natin, mga ilang taon po? Mga 30 years or something, 40 years, ganun po, ang aking estimate na edad. Ibig sabihin po, naniniwala ka na talagang si Miss Alice Go ay nung edad na yon ay nandun na sa kanilang farm. Nandun na po siya. At nabanggit po ninyo na nag-secure ang tatay niya, sila o sino man, nag-secure ng permit, nag-apply. Tama po? Opo, Your Honor. Mr. Chair, Vice Mayor, dahil nag-issue ka ng business permit or permit para sa kanilang piggery, sa pagkakaalam po ninyo,
kaya pa nating makakuha ng ebidensya na totoo yung inyong sinasabi? Meron po sa opisina po. So, ibig sabihin po, naniniwala kayo na si Miss Alice Go lumaki sa farm? Naniniwala po ako dahil kasi nung pong 2000, nung nakaraan na eleksyon po, na ako po yung naging vice mayor niya. Last election po, 2022. Nung natapos po ang term mo bilang mayor, at partikular itong tumakbo kang vice mayor, si Miss Alice Go ba kasama po ninyo sa partido? Kinuha po ako ng dating mayor dahil po hahabol siya ng congressman para magkaroon po siya ng mayor na tinanong po siya kung gusto niyang umabol ng mayor. In other words, hindi kayo lehitimong magkapartido ni Miss Alice Go? Nakapartido po kami ng independent. Vice Mayor, kaugnay po sa isinasagawang investigasyon ng Kongreso at ng Senado, kaugnay dito sa sinasabing illegal pogo. At sinasabi rin na si Miss Alice Go ay involved dito. Sa inyo pong, siyempre kayo po ay matagal na nanunungkulan sa Bamban Tarlac. At alam naman po natin, bilang ikaw ay public official, elected official, hindi naman pwedeng sabihin na wala kang pakialam sa mga nangyayari sa area mo. Sa personal opinion nyo po, ano po ang masasabi nyo about this issue involving Alice Go? Ang masasabi ko lang po, yung pogo na po yan, ang pagkaalam ko po, kaya nabigyan po namin ng letter no objection po dahil ang pagkaalam ko po na legal po ang pogo. Dahil po ang pogo makakapagbigay ng additional revenue tax at employment po sa aming bayan. Dahil po nung ako'y mayor, hanggang ngayon po ang class ng Municipality of Bamban, it is second class municipality po. Alos walang trabaho po ang mga kababayan namin. Your Honor, if I may, clarification lang kay Mayor. Ang ibig mong sabihin, Mayor, 2001, nag-a-apply na sila ng POGO sa inyo? Ay, hindi po. Piggery po. So, piggery yung in-applyan. Okay, sige. Thank you. Yes, Mr. Chair. Ang intention po natin, Mr. Chair, kaya po natin na itanong yan, to establish yung aligasyon ni Miss Alice Go na siya ay lumaki sa farm. At nabanggit po ni Vice Mayor na kumuha ng permit noong, I think, 2000 o 2001. At sinasabi po niya na kaya pang ma-dig up o makapag-produce ng ebidensya na talagang may permit itong mag-ama ni Miss Alice Go. Mr. Chair, maaari po bang mag-request sa Vice Mayor na mag-submit ng proof na talagang nag-issue ang Bamban Tarlac ng permit para sa farm o piggery ni Miss Alice Go at nung kanyang tatay, nung kanyang father, Mr. Chair? Yes, ikaw ba ngayon ang acting mayor, Mayor? Hindi po. Hindi. Ako So po we will probably ako po request that. Kami po ay nasuspend, Mr. Chair, Okay, sige. ng 3 months. So who's the acting mayor? si yung pong first councilor. Nandito ba siya? Andyan po, Sir Timbang. Can we, acting mayor, humihingi ng dokumento si Congressman Busita. Narinig niya naman yata, no, kung ano yung hinihingi niya. So can you please submit the documents to the committee? Salamat po. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, itinanong ko po itong mga issue na to sapagkat hindi ko namang kilala si Alice Go. At nung nasa active PNP naman ako, ibig ko po sabihin,
naniniwala po ako na may mga bagay-bagay, na may mga sinasabi niya na may katotohanan. And in fairness to her, Mr. Chair, with the support of evidence or evidences, gusto po nating ma-establish na hindi lahat ng sinasabi, maaaring nagsisinungaling siya for whatever purpose, pero naniniwala pa rin po tayo at nakikita ko sa kanya, hindi siya masamang tao o whatever. Ano po? So, to continue, Mr. Chair, kay Miss Alice Go, base po sa mga sagot at patunay ni Vice Mayor, pinatututuhanan po niya na kayo ay lumaki sa farm. Base doon sa age, doon sa year, at sinasabing permit. Bago po kayo kumandidato, Miss Alice Go, o bago kayo nanungkulan, kayo po ba ay naging malapit sa mga residente ng Bambantarlac? Your Honor, that time po is pandemic. So, okay naman po. Okay naman. In other words, maganda ang relasyon nyo sa community. Tama po ba? Particularly po doon sa barangay ko po. Thank you, Mr. Chair. Miss Alice Go, sa pagkakaalam mo, bakit ka nanalong kandidato? Nung ikaw ay kumandidato bilang mayor, diretsahan kong tanong sa'yo. Malaki ba ang nagastos mo o hindi? Your Honor, I think blessed na rin po from God. In fact, 2 weeks before election, di na po ako gumalaw. So, masasabi mo na malinis ang pagkapanalo mo bilang mayor, tama po ba? Yes po, Your Honor. Sa pagkakaalam mo rin po ba, minahal ka ng mga residente ng Bambantarlac? Yes po, feel ko po yun. At sa pagkakaalam mo rin po ba, kahit na ngayong iniimbestigahan ka sa Kongreso at sa Senado, mahal ka pa rin ng mga residente ng Bambantarlac? Tingin ko po, opo. Ibig mo bang sabihin, Miss Alice Go, na patuloy silang nagtitiwala sa'yo? Tingin ko po, Your Honor. Kung naniniwala ka na mahal ka at nagtitiwala pa rin sa'yo ang mga residente ng Bambantarlac, nais mo bang manatili na sila ay may respeto, may tiwala at pagmamahal sa iyo? Opo, Your Honor. Naniniwala ka ba, Miss Alice Go, na sa opinion ko lang, mapapanatili mo ang respeto, tiwala at pagmamahal sa iyo ng mga residente ng Tarlac kung magiging matapat ka sa pagsagot sa investigasyon na ginagawa ng Kongreso? Opo, Your Honor. Ibig mo sabihin, may mga tatanong ako sa iyo, follow-up questions, na willing kang sagutin on behalf of your constituents from Bambantarlac. Tama po ba? Opo, Your Honor. Basta yung hindi lang po ako sasagot na may incriminate my own self po. Yes, I understand, Miss Alice Go. Matagal na po kayong engaged sa business. Tama po? Opo. At nanungkulan kayo bilang mayor. Tama po? Opo. Dahil matagal na po kayo sa business at nanungkulan bilang mayor, kayo po ba, maliban sa Chief of Police ng Bambantarlac, may nakaharap ba kayo na PNP officers? Yes or no? Yes po. Yes. Kung i-imagine po ninyo, you as mayor, hindi naman lalapit sa iyo yung patrolman or sergeant. Tama po ba? Your Honor, meron din po, patrolman. Yes, pero yung assign sa Bamban, tama po. Opo. Yes. Pero yung police personnel or officers from other units, kung maalala nyo po, may mga nakaharap na kayo, tama po. Your Honor, pag may nagka-courtesy call po sa office po. Courtesy call for what purpose? Nagpapakilala po, bilang ako po yung mayor, nagpapakilala din po sila na sila po yung kasama po natin sa serbisyo. Ano po yon? Siyempre, yung chief of police,
naturalmente, magko-courtesy call sa'yo. Aside from Chief of Police, sino po ang PNP official na natatandaan mo na nag-courtesy call na po sa inyo bilang mayor? Matandaan ko po, nakapag-visit na po sa office po, PD po. Provincial Director. Sino po ang Provincial Director na tinutukoy mo? Yung ngayon po na PD, I forget the name po. Okay. Sa pagkakaalam mo po, ilang Provincial Director na nag-courtesy call po sa inyo? Hindi ko na po wala pa ako masyado maalala po eh. Okay, kung hindi po ninyo maalala po ba ninyo more or less ilan ang senior officers ng PNP na nag-courtesy call na sa inyo? Hindi po, Your Honor. Bata pa po kayo, Miss Alice Go. Hindi ko po sinasabi na sagutin po ninyo ng eksakto. Ang tinatanong ko po, Mr. Chair, kung iisipin mo po, Miss Alice Go, mga more or less ilang PNP senior officers na ang nakaharap mo? Your Honor, isipin ko po pero hindi ko po masyado maisip po eh. Nakapag-courtesy call po sa office po si PD. Yun po. Isipin ko rin po ulit, Your Honor. May nakaharap na po ba kayong general? Yes or no? General, yes po. Mga ilan na po? Hindi ko po maalala ilan po. Miss Alice Go, gusto ko lang ipaalala sa iyo, ako po 100% nagtitiwala sa iyo. So sana yung tiwala na binibigay ko po sa iyo, wag mo naman sayangin. At ako po ay nagtatanong sa iyo, at inaasahan po ng taong bayan, partikular ng Bamban Tarlac residents, your constituents, na ikaw po ay magsasabi ng totoo. Wala naman po kayo sa korte. Ano po? Balikan ko lamang po, sa pagkakaalam po ninyo, ilang PNP generals na ang nakaharap ninyo? Your Honor, as of the moment, wala po ako masyado maalala, pero may naisip lang po ako ngayon na nakapag-courtesy call din po sa office ko po ang isang general po na RD po. RD. Opo. Siyempre, RD yan, kahit pa paano, maaalala mo kung sino siya. Opo, at official naman po yung trip na pagpunta po niya doon sa office po namin. Yes po. Pwede po bang banggitin nyo sino yung general, yung RD na nag-courtesy call na sa inyo? Your Honor, Mr. Chair, okay lang po, mag-consult lang po ako sa lawyer. Sige po. Mr. Chair, Your Honor, okay lang po ba sulat ko po sa paper, padala ko po sa inyo para walang pong ibang issue po na mai-involve po? Sige po. Opo. I-submit po natin sa Honorable Committee. Pakisulat po. Opo. Yes. To continue, Mr. Chair. Nabanggit po tama po ba yung nadinig ko o yung napabalita na sinasabi mo na mayroon po kayong death threat? Tama po? Yes po. Yes. At ako po'y naniniwala na sa kalagayan mo ay totoo ang iyong sinasabi, Miss Alice Go. Sa kalagayan po ba ninyo ngayon at kayo ay nakadetain sa PNP Custodial Center, ano po ba ang pakiramdam ninyo? Safe kayo? O may gusto pa kayong hilingin na baka mapagbibigyan ng committee? Sa ngayon po, dahil po nakadetain po, mahirap po talaga nakadetained. Gusto ko na lang din po matapos po lahat at para makapagpiyansa po. Ang tanong ko po, Miss Alice Go, inamin po ninyo na kayo ay may death threat. Opo. Ang tanong ko po, feeling safe po ba kayo sa PNP Custodial Center? Opo. Okay, very good. Yun lamang po, Mr. Chair.
Maraming salamat po, Miss Alice Go. Salamat po. Bigay ko po yung name. Thank you, Congressman. Pakisubmit na lang po. Thank you, Congressman Miss Busita. Guo, may napabalita po na meron kayong in-offer. Just confirm or deny po na meron kayong 1 billion na in-offer para makaligtas sa sitwasyon nyo. Denied po. Okay. Doon po sa nabanggit nyo, alam ko natanong na rin kanina, may nagbanta po sa buhay nyo. Babanggitin nyo po ba o pwede nyo po bang maisulat sa papel at maibigay sa committee? I think nasulat ko na po. I'm sorry? Nasulat ko na po. Okay, thank you. On a lighter note, Ms. Guo, dahil sa tanong din po ni Congressman Pumaring kanina, sabi niyo po wala kayong boyfriend ngayon? Wala po. Nagkaroon na po ba kayo ng boyfriend? Personal question na po, hindi ko na po sasagutin. I refuse to answer po. Okay, marami pa sana akong tanong, bagamat ayaw niyo pong sagutin. Kay Mayor Kalugay, sir, categorically lang po, dahil lumabas sa Senado, wala po kayong relasyon ni Ms. Guo? Wala po, Your Honor. Categorically, you deny it po, sir. Ano po, Your Honor? Categorically, dinay-deny niyo po na may relasyon kayo? Opo, wala po kaming relasyon. Wala po kayong relasyon kahit magkaibigan lang? Kaibigan lang po, Your Honor. Gaano po ka-close yung pagkakaibigan nyo? 1 to 10 po. Kaibigan lang po, Your Honor. Hanggang kaibigan lang. Opo, kaibigan lang. Opo. Pero, kung nagkataon po, type niyo po ba si Ms. Guo? Pakiulit po, Your Honor. Pag nagkataon po, natitipuhan niyo naman po si Ms. Guo. Hindi po, Your Honor, dahil mayroon naman po akong kinakasama. Yun lang po. Pero, nais ko lang pong makisuyo, Ms. Guo, sa ating mga kilakasyong, sa ating mga bisita, may pagkakataon po kayo through the Quad Committee to say what needs to be said. Ms. Guo, kayo po ba ay Pilipino o Chinese? Ako po ay isang Filipino po. Alam niyo naman po yung lupang hinirang. Opo. Alam niyo po? Opo. Yung panatang makabayan, alam niyo po? Hindi ko po memorize po lahat. Pero alam niyo po yun. Opo. Pero iniibig niyo po ang Pilipinas. Hindi po. Hindi niyo po iniibig ang Pilipinas? Ano po? Sorry po. Tinanong ko po, iniibig niyo po ba ang iniibig. Pilipinas? Sorry Opo. po, ang intindi ko po iniipit. Iniibig, opo. Love ko po ang Philippines po. Love niyo rin po ang mga kababayan niyo sa Banban. Opo. Kaya po kayo tumakbo ng mayor. Opo. Kasali po ba kayo sa Pogo? Hindi po ako kasali sa Pogo. Pero may nalalaman po ba kayo kahit kaunti lang sa Pogo? May Pogo lang po sa Bamban. Konting informations po, meron naman po. Pero hindi po ako involved sa Pogo. To everyone, to all the guests, to all government agencies, nakikisuyo po ako sa inyo. Nagsalita na po ang Pangulong Bongbong Marcos, cracking down all Pogos. Ititigil na po ang lahat. Kung may nalalaman po kayo, sabihin na ninyo, there's no light at the end of the tunnel. You can never outsmart, you can never get away from the long arm of the law. Ito po ang pagkakataon ninyo na andi dito ang Quadcom para supilin lahat ng ito. This is the time for you to join us in cracking down Pogos. It's either you are with us or against us. So please, nakikisuyo ako, hindi lamang sa inyo, Ms. Guo, at sa ibang resource persons, pati sa pamahalaan o kahit sinong tao na membro ng pamahalaan o kung tunay kayong Pilipino, tulungan niyo po kami dito sa Quadcom na supilin ng Pogo dahil hindi magandang kumita ng pera na meron kayong sinisirang buhay. Enough is enough. Let us all stand behind the President in his message na tigilin na ang Pogo. It is a stern warning to everyone na we will really crack down on Pogo. Thank you.